Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Karambola, Karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, Karambola, Karambola sa DWIC 882. Karambola, Karambola. Magandang umaga. Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana. Good morning sa iyo. Feb 24. Good morning sa inyo lahat. Monday. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo. Facebook, YouTube. Kung maaari, huwag kalimutan mag-like, subscribe, share, follow, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA for the Box. Good morning. Good morning. Belated happy birthday muna kay Anthony Suntay. Uy, oo nga pa. At saka yung ating kaibigan si Jera Season. Oo, pareho. Parehong Friday Club pa. Oo. Si Anthony Suntay po, sports yan eh. Oo. Si Jera Season, sports din. Ang coverage yan. Mahilig sa sports. Mahilig sa sports. Si Anthony, ilang beses ko na nakasabayan pare. Nagko-komentaryo kami. Yung, sa kahit anong sports pare. Nag-cover ka nga pala na hindi, sports. kahit recently lang. Kung may kailangan, tatawag yan si Anthony. Pare, samahan mo ko. Tapos sabot kami. Magko-komentaryo. Ayun. Ganon. Komentaryo lang. Komentaryo lang. Si Chinchin. Paano yung komentaryo ni Chinchin? Komentaryo ni Chinchin na doktora. Yan, Mamaya, darating. Parang naglalaway na. Oo, dahil baka daw makalimutan natin yung lasa ng kanilang pagkain. Kaya pinapaalala. Maganda yung mga paalalang ganyan. Ayan, Thank you nako. very much, Chinchin at doktora. Ay, ang debate raw po ng mga kandidato ngayon darating na halalan. Oh. Debate. Ang debate po, may guideline ng COMELEC. Natural ang debate sa isang halalan. Ang debate, kapag may debate po sa radyo or telebisyon, Oo. meron daw patakaran ng COMELEC dyan. Dapat laang. Paano yung mga nangyayaring debate sa social media? Sa social media. Wala yun, ano? Walang guidelines yun. Kumbaga po, ang gustong mangyari ng COMELEC,
Resolution number 11115. Dami nun ah. 11115. Kailangan daw po magkaroon ng patakaran or guidelines But sa remember, mga debate para daw po maging patas. Pare, ang pinag-uusapan dito, organized political debates. Pare, hindi yung mga sinasabi mo sa social media, banata na lang o yung... So iko-control mo yung debate sa TV and organized yung radio, merong- pero yung iba, wala kang control. Mahirap i-control kasi naman yun, bro. Di wag ka na naman. Mahirap i-control. Okay. Kailangan daw po patas yung mga debate na yan. Okay. Kasi may mga, halimbawa sa Amerika, Oo. noong nakaraang eleksyon, nung debate, si Trump, Okay. ang akusasyon niya, yung network na nag-organize na debate, kampi doon sa kalaban niya. Ayan. Baka ganito ang gustong iwasan Oo. ng Na merong kinikilingan. Pare. lahat naman ng organisasyon dito may kinikilingan eh. Paano Fairness, neutrality, and impartiality. Ayan, ang gusto nilang pare. Oo. Pero Matutukoy. hindi po namin kumbaga sinusuportahan namin. Sure. Ang gusto nga namin sa Karambola, mas maraming formal debates. Para mapag-usapan po talaga yung mga mas may kabuluhan. Right. May mga kabuluhan Yun ang na tinatalakay. issues. Issue. Okay? Issues. Yan po ang tanging paraan, yung mga ganyan na formal debate, para mapag-usapan yan eh. Kasi sa social media, wala namang kalalim-lalim yan. Mababaw ang doon ang talakay. Ang tawag dun nga dyan ng mga ng mga political analysts ay noise. Social media noise. Wala ka naman mapupulot na malaman. Wala. So saan natin makukuha In fact, po? kung sasabihin ko lang sa'yo, napapansin ko sa social media, merong magtatalakay na maganda na punto. Meron eh. Biglang merong mga papasok sa thread na walang Na troll. walang sasabihin kung hindi masama at mambabanat pa, pero siya naman yung ang babaw ng kanyang punto de vista. Punto de vista. So Kung meron daw po organizer ng debate, kailangan siguruhin na lahat ng kandidato ay imbitado, at equally, fairly, and impartially ang treatment. Mabibigyan ng pagkakataon talagang sabihin. May yung tanong kanilang ako dyan, sa dami-dami ba naman na senatorial candidates? Sa isang debate ba, ma-accommodate mo sila? Well, edi gawin mo pare. Ilan ba kandidato na Installment, senador pare. ngayon? Ito munang 4 na to. O, susunod na 4 na to. Ganun-ganon, pare. Ay, aabot ka ba? Ayun lang, no? Aabot Kampanya. ka sa dami niyan. So marami pong question dito eh. Lahat daw, halimbawa nagkaroon na ng sesyon, debate sa television. Ang mahirap diyan kasi, napansin ko, noon nagtatanong sila sa presidential, medyo kumbaga giveaway questions. Pagpaborito nila yung kandidato. Diba? Hindi hard questions. Meron po kami tinatawag kasi sa aming racket ni Parin Joel na news. Newsman kami talaga eh. Meron diyang hard questions na sinasabi. Halos mairi-iri na. Yung inyong ini-interview sa hirap ng tanong. Ang tawag dyan Embarrassing or what? Hard questions. Meron pong giveaway. Yung mga mga medyo questions yan. Para yung sasagot niya para ang talagang tanging objektibo binibigyan lang mo siya ng opening para magpapogi lang. Magpapogi. Ngayon, marami rin pong trick dyan sa pagsagot ng question sa debate. Kaya halimbawa, may tinanong yung iyong panelist
may tinanong, pula ba ang kamiseta mo? Yan ang tanong. Kunwari lang po, halimbawa. Hanip naman ang halimbawa mo. Ganito ang sasabihin mo, hindi pula kamiseta mo. Oo. Magsasalita ka, kasi yung pulang kamiseta ko nandoon sa ano, tapos tapos pupunta ka na doon sa ano, pero ang pantalon ko, kung ano yung talaga issue mo, ay sagutin mo lang sandali yung tanong. Pagkatapos yung talaga issue mo, ibabagsak mo dyan. Yan. Yan po ang technique sa ganyang debate. Napapractice naman yan. Kasama yan sa paghahanda. Pagka ikaw papasok sa... Precisely, covered ba ng rules yun? Well, actually, yung halimbawa mo medyo bibigyan kitang halimbawa nung ako'y pag pinapractice ko ang isang kliyente. Tama yung sinabi mo. Maraming salamat sa iyong binigyang linaw na pagsalita. Pero maaari rin natin good question. Good question. Maaari rin natin yan tingnan sa ibang paraan. O sa ibang simoy ng hangin o ilaw. Gaganunin lang niya yun. Babalik ta rin lang niya. Okay. So yan po yung gusto ng fairly, equally, impartially. Ano yung mga details niyan? Mahirap po. Well, ayusin. Look, so far as asking puff questions, bro, akin naman paningin dyan, masisira din naman ang kredibilidad niyang debate show na yan. O yung mga host, kapag sila yung magtanong ng gano'n na... Ito yung akin dyan, pare, they don't care kung masira. Basta ma-deliver na nila yung kanilang gustong mangyari na mapaboran ang isang kandidato. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang So yung equally, fairly, and impartially, himayin po natin yan, Comelec. Gawin yung detalyado yan kasi it's generic. Masyadong generic. Equally, fairly, impartially. Diyan ka nagkakatalo sa debate. Equal naman ako pero naman kami Ito. Another aspect po, sabi ng Comelec, anong aspeto? supporters na dinadala sa debate, yan, dapat daw, ayan, pare, mukhang sa Pilipinas yan ang mahirap mukhang sa Pilipinas lang natin ginagawa yan may dalang pala. Ng waiting. Yung kahit na walang katorya-torya yung sagot, may pala. Yan, paano bang... sa darating na araw, yan na talaga mangyayari. Okay? Kailangan magkaroon ng, kumbaga, venue. Ang ating mga kandidato, mapa-local man. Kasi ngayon, ang labanan na nga dito ay media. Right. Okay? Paano mo makukuha? Sinabi ko sa iyo pare, yung mga malalaking boto from Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone. Pakakalaking boto. Media savvy ang mga tao dyan. Ibig sabihin, Media savvy, medyo nakikinig sila. Medyo sila updated. Up to date sila sa mga balitang media. Okay? So diyan tingin ko, diyan na bubuhos ang mga halimbawa yung mga kandidato sa senador. 'Di ba? Diyan bubuhos Diyan active ang media. I'm talking about po the traditional media. Radio, TV, and newspapers. Yung social media kasi, bakbaan yan Baka yan. Every Tom, walang Dick and Harry direksyon yan. maglalabas ng telepono at ayan na. Manang ganyan yan no? So yung organized, yung organized discussion, maasahan natin dito sa mga... Alam mo, mahalaga to paring Conrad kasi ang tingin ko ang tao, lahat ng tao may opinion. Pero na-shape siya na kung ano yung napapanood niya, nababasa niya and all that. Debates, actually, maaaring pumasok ka ang isang na makikinig o manunood at sasabihin, nako, ako ganito ang iisip ko sa issue niyan. Biglang, pag narinig na niya yung mga nagsasalita, then, tama rin siya, meron siyang punto. At yun ang gusto ko sana, yung tao na pag-iisip. Magkakaroon na reaksyon. At pwedeng magbago isip niya, yung fence-sitter, ano ba yung fence-sitter? Yung hindi pa dumidesisyon, hindi siya sigurado sa undecided nga. Undecided. Pakakadesisyon siya. Marami pa ngayon daw undecided. Bibigyan kita isang halimbawa lang. Itong over the weekend, napakatining na issue. Mamaya pag-uusapan natin to. Yung
bagong upo nating DOTR secretary, binigkas niya na rightly or wrongly, anti-poor, yung cashless toll sa mga... Aha. Agad-agad, Tapos, makikita mo sa social may media. reaksyon. Ang daming reaksyon, may katangahan, may malalim, then later, makikita... Ano may katangahan ng May reaction? mga iba naman talaga na walang naiintindihan na... magre-react lang. Magre-react lang na, pero meron malalalim na, di ba? So, ang akin sana ganun, yung habang nakakabasa ka ng, o nakakapakinig ka ng ibang view ng iba, then ikaw, nag-evolve din yung paniniwala mo sa isang issue o pagkakaintindi. Yan ang tawag mo dun kanina, yung discourse na malalim. Yung usapan natin. Oo, ganun dapat sa halalan eh. Ang napansin ko lang kasi, parang Joel, kaya ako gusto mapag-usapan to Comelec. Masyadong generic. Itong sa Yung Comelec. kanilang rules. Halimbawa, yung treatment ng candidates must be treated equally, fairly, and impartially. Pag merong host, halimbawa, na hindi ganyan, ano gagawin ng Comelec? Wala lang. Guidelines lang yun sa Comelec eh. So pwede ang iyo pwede nilang they can be pwede lang sitahin disregarded. yung programang yan o yung host na ikaw hindi ka para impartial and ka. then Mula ngayon ikaw diyan ka na lang sa barberya mag-debate. and Hindi then, ka na and pwedeng then, yung and ganun, then? no? Ano ba gusto mo? Merong may kaya nga ano what do ba you call yung this? rules para bang Penalties or something. ang tingin ko no? sa rules para meron lang Slap on the wrist. para meron lang mailabas. Ito na Hindi naman, ba ito na naman tayo sa press release. equally, fairly, impartially. Okay? Kailangan daw po ang Miron Ngayon ako. ay equal. Paano, how do you Paano ensure that? i-equal mo yung meron na Head count? Mag-head count? Ano ba yan? yung bawal magdala ng mga drama, timba at yun, diba? May maiingay talaga eh. Kumbaga, ito sinasabi ng, ito pa pare Baka to follow naman. ang mga organizer daw po ng debate, Oo. yung kailangan yung setting at yung attire ng moderators or ng hosts ay neutral. Para mawala daw yung impression ng favoritism. Okay. Paano yun? What is a neutral Oh. setting? Ano ang neutral setting? Ano ibig sabihin? Masyadong generic. Oh. Sa akin, meron lang mailabas. Okay? By the way, meron dito, tama. Papunta tayo dyan. Yung the organizers are required to inform in writing the concerned Comelec office of the conduct of said debate, forum, or interview 1 week before the conduct. Yan, pare, yan medyo specific yan. Before the event. Ito pa, isa pa. Sabi po ng Comelec, ang mga questions daw ay should not be trivial. Ang hirap pa. What is a trivial question? And what is deep? Ayan. Ano po ang How trivial? deep is your love? Ayan. At yung isa naman trivial, mahirap yan, bro. Kailan sabihin mo, ano yun? Ano ibig mo sabihin? Anong ibig sabihin? Napaka-generic nga. Yun ang aking sita rito. Anong trivial? Kung ako ang Comelec, kung bias, itong organizer na to, asar ako rito eh. Kasi sinusuportahan nito si Egay Erice. At si Marcoleta eh. Kalaban ko yan eh. Uupakan ko, mga trivial yung questions nyo Ay, bias kayo Di ba? Sila mismo, they can be accused of all the things Alam that mo, they want to Sa prevent. totoo lang, Conrad, maraming kandidato ngayon na tumatakbo sa Senado na trivial is their middle name. Yeah. Wag mong matanong ng malalim Kung yan, naman, bro. si Willie Revilla mo ba? Trivial ang middle Pare, name noon? Hindi Pare, nakita mo yung Willie ginawa ni Revilla, may. Tinatanong siya ng maayos, biglang, maganda yung tanong mo. Ikaw, ano tingin mo dapat kong gawin? Bakit? Kasi malay mo kung ano yung mas maganda yung suggestion mo. Gagamitin ko yan pagpunta ko sa Senado. Ayos ka, Pards. Ayos ka. Ibig sabihin, wala siya alam. Hindi, ibig sabihin, nakikinig siya sa tao. Dapat naman talaga to. Yung organizer, kailangan kumuha ng permits, clearance, ng venue, dapat local naman yan. government units, okay.
Meron po kasing debate, lalo na sa local government elections, yung LGU elections. Nagiging sa dami ng supporters na isang kandidato, nagiging cheer rally niya. Oo nga eh. Ilang beses na yun nakakita ko eh. So, Kawawa yung walang dala, ano eh. kahit ano sabihin mo, pare, nakakalamang yung incumbent eh. Dahil- Kukuha ng permit. Kanino ba kukuha ng permit? Oo. Di ba sa LGU? Tapos, kailangan daw po, eto, SOP naman talaga to. Hihingi ng sa COMELEC office 1 week prior to the debate. Okay. Susulatan po, i-inform daw ang COMELEC na meron nangyayaring ganyan. Tapos, sarili nyong gastos. Oh. Napaka-generic eh ng aking nakikita rito eh. Ngayon, meantime, ay ano po ba ang naasahan natin? Hanggang ngayon, yung credibility ng elections, yung credibility po ng susunod na halalan is in question. Yun ang nakakatakot doon. Kinausap ba nila ang Supreme Court? Kasi ang Supreme Court ngayon hinihinga sila ng good morning. Good morning, sir. Ito mukhang galing sa debate Galing to. sa debate to. Debate, Pare pare. ako dyan sa traffic dyan. Ganun. Hindi kasi. Good morning, Kong Jonat. Morning. Maraming patakaran ngayon ng COMELEC tungkol sa debate. Huwag kang May mga ano na ngayon, guidelines, pare. Conducting a debate, pare. Huwag kang gugulo-gulo dyan. Masyadong generic yung kanilang debate. Guidelines. Wala bang ibang masabi tong COMELEC? Yan na lang. Ang punto ni paring Conrad Kong is that parang napaka-generic at yung walang karne, yung guidelines na to. Para may Do not ask, masabi lang bawal na may ang trivial guidelines. questions. Paano malalaman ang trivial Saan yan? questions? Sa COMELEC. COMELEC guidelines sa Sa debate. debate. Kailangan daw lahat, mag-ano ba sila ng debate? Hindi, yung for those who pag will may be nag-organize daw ng mag-organize debate, may bakit hindi na guidelines. lang COMELEC ang mag-organize para alam nila? Pag may nag-organize ng debate na private, yan yun eh. Aba, kailangan may daw guidelines daw. equal, fair, wala yun. impartial. Pati yung kasuotan You at cannot yung you cannot dictate. Bawal ang Kung halimbawa favoritism. bukas Favoritism. sa kanto namin dyan, sa kanto, gusto namin magdebate at ano namin. Hindi, radio and hindi ano to, lang. hindi to social Halimbawa, media. Radio magkaroon and na- TV. magkaroon ako- Pa-televise mo. Oh. Magkaroon ako ng radio, TV, whatever it is. Tapos, I-televise ko. Ibig mo sabihin, papagalitan ako? Hindi. mahirap nga. Wala yun. Enforce. Kailangan daw magpakita ng professionalism. How will you enforce ano? Wala yun. Yun na nga yung sinasabi ko ng mga unenforceable na. Na guidelines. Wag na. Guidelines nga generic eh. You don't even have to do that. Kumbaga Kung may- sa t-shirt. Ito yung nabibili mo dyan sa sidewalk na walang tatak. Yan. Bakit ayaw mo na lang? Wag na lang mag-debate. Okay, ang Last thing, bawal ang heckling. Ano yan? Heckling, pare. Do you alam know what mo, I mean? nangyayari nga sa social Heckling. media yan eh. Why is it? They will crack down on hecklers Ano yan? sa mga debate. Dapat ang ano na lang nila dyan, yung ano, let 100 flowers bloom and let 100 things content. Ideas content. Pag Finish. Tapos na yan. alam nyo naman, Ang tao, ito kasi, huwag natin mangmangin ang ating mga We want to kababayan. foster No. discourse, discussions Huwag of the natin issues. mangmangin ang ating mga kababayan. Ang ating mga kababayan, marami siguro dyan, mga hindi nakapag-aral, o mahihirap, etc. Hindi man nakapag-aral, hindi mahirap man, hindi mangmang. Yan ang dapat natin Huwag intindi. maging bobotante, yung dating Hindi. ginagawa ng mga Huwag natin civil society ang na sinasabi campaign. ko, ang ating mga kababayan, matalas, maayos, alam nila kung anong dapat mangyari. pwede ko bang ulitin dito, yung wish list namin sa COMELEC. Okay. Kasi po, etong halimbawa, etong guidelines na to sa debate, pwede ko sabihin, gamitin yung salitang ginamit ng COMELEC eh. Trivial.
Ito mismong guidelines nyo, trivial. Kami po nag-iisip nga dito, sabi namin, ang mga voters kailangan natin bigyan ng enough information and education. Wala bang kumbaga effort manggagaling sa COMELEC? Itulak nila. Halimbawa yung mga movement dyan for PP, ano yan? Pastoral, PPCRV. Paris Pastoral. Paris Pastoral, puro po ang kanilang maghihingi daw ng watcher o volunteers na 400,000. Anong gawin para magbantay? Hinihingi po sana namin magkaroon din ng volunteers ng how to inform the public. Pag-isipan yan, ano ba ang mga issues. Ano yan? Magkaroon ng education, voters education. Kausapin na natin ang ating mga, halimbawa, radio, TV, yung mga kilala, or whatever it is, maski na sa probinsya, radio, TV stations, ano na lang, ang pag-usapan, yung mga topics na angkop sa ating mga mamamayan na pangangailangan. O food security, halimbawa. Okay, health. O Education. AI. Importante, traffic. Mga traffic, mga ganon. Safety po ng mga... You limit na lang yung I think that will be the more productive debate. I-limit yung topics ninyo pag-usapan. Wag nang Kayo na mag-suggest ng topics. Ganon. In other words, ito, suggestion ng COMELEC. Sana ito mapag-usapan. So, in a way, COMELEC is helping to educate Yes. the public. Ayan. Sana ito Voters. if you are going to mount any kind of radio TV debate, sa lahat ng mga ito request lang. Sana ang pag-usapan ninyo itong mga topics na ito, 1, 2, 3, 4, 5. Wala na yung guidelines on equally Yung mga yung dress code, wala na yun. Wala na yan. Sabihin nyo na lang ang mga topics. Anong na topics? Yun Hindi, ang- Paano Sinasabi ng COMELEC, they are directing event organizers to Submit. inform them at least once 1 week before ng topics. Kayo na maglagay. Hindi yung ang topic ninyo si Presidente Duterte ba ay talagang 20,000 ang yung ganung maling topic. Maling topic eh. Yung mga ganun. Si BBM ba BBM ganito. Talaga bang Oo. 8:30 na umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Hindi makakatawa. Karambola sa DWIZ. Sa DWIZ. Karambola. Balik tayo. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Yan. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga. Good morning. Tomorrow yung 25. EDSA. February 25. Last day nung EDSA People Power Holiday. celebrations. It's a working holiday. Working holiday. Kaya wag na ninyong gawing issue yan, ginagawang issue eh. Wala na nga issue No need yan eh. No need. Kasi patay na yung issue. Wala na yan. Ang malaki pong issue ngayon ay yung dengue. Yan. 3 region na raw. 17 LGUs. Gumagrabe 17 kabayanan sa 3 rehiyon. Hotspots ng dengue. Yan po sinasabi ng Chief Executive. Although medyo may nakikita silang pagbaba ng kakapiranggot. Kasi daw mula... ng cases. Oo, na cases. Yung January 5 to 18, almost 16,000 ang cases. Noong January 5, 19 to Feb 15, ito po yung kamakailan lang, no? 19 to 15, halos ang buwan, 15,100 plus cases na lang. No? Pero yung 15,000 po na yun, napakalaki pa rin. Saan yung concentrated? Calabar Zone. Calabar Zone. Okay. Metro Manila siguro. Metro Manila at Central Luzon. Yung mga heavily populated areas to. Pero merong kamakailan, paring Jonat, dyan sa Negros Occidental. Antindi ng surge. Okay? Almost 400%.
Although, siyempre, maliit yung base nun. Mm. Pero napansin nila, daan-daan ang mga nagkakaroon ng dengue. At maraming syudad. So tuloy-tuloy pa rin ho natin paglilinis yung pa rin. The same Aha. old guidelines. Ito ang totoong guidelines. Search and destroy. Linis. Ang number one dyan, linis. Linis. Okay. Kaya po ang Department of Health, dahil siyempre, big concern itong paglaganap ng dengue. Mm. Sabi po niya, lahat tayo ay may obligasyon dito. Okay? Ang kanilang panawagan sa lahat po ng Pilipino. Ng mamamayan. O mapa BBM supporter, mapa Duterte supporter, o mapa Martin supporter, mapa mapa Sara Sara. supporter. Wala. Walang Mapa walang politika. sports supporter. Oo. Tumulong daw tayo. Yes. Nationwide dapat ang effort dito kasi kung maglilinis ka sa isang lugar, tapos sa kabirang barangay di naman naglinis. Di lamok doon, lilipat lang dito lilipat sa lang atin. doon. So, kailangan po ang effort nito lahat. Mga barangay captain, mag-organize na kayo. Meron Di ba nga. pwede sila? Dapat, hindi, sila dapat. Sila ba dapat? Oh, yes. Sobra ka naman. Oo. Paano naman sila dapat? Bawat barangay linisin. Bawat barangay. Dapat siguro ang mag-initiate si Kapitan? Ganun ba? Mayor. Parang sobra ka naman ata doon. Mayor at saka siyempre ano ba naman yung hindi nakukuha yan sa hindi kayo naglinis tapos magpupumigate kayo, wala yun. Kailan naglinis muna kayo bago magpumigate? Okay. Ito Meron kaya nga sa Addition Hills, si Barangay Yan ang isa sa mga Carlito sentro. Cernal, di ba? Yan ang isang Naglilinis naman daw sila pero dahil kulang pa, kaya nga may reward sila doon sa piso. sa Piso bawat lamok. piso bawat labok. Kap. Tigilan mo na yan, Kap. Hindi, yung ngayon, alas 4 daw po, tuwing alas 4 ng hapon, merong Call. May call kontra mosquito. Yeah. Alas 4 kontra mosquito. Ano ibig sabihin yan? Pag alas 4 po, dating ng alas 4, lahat tayo linis. Linis. Talaga. Maganda yan, Maganda yan. Alas 4. Bakit may kinalaman? Kasi po, yung dengue mosquito, yan yung paglubog ng araw. Papasok. Diyan ka titirahin yan. Hindi sa gabi. Hindi sa araw. At hindi rin sa... Merong araw cases. Pero mas marami. Mas. Yang kaya alas 4, yang kontra mosquito. Madali tandaan. Oh, ayan Alas 4 kontra mosquito. Linis ng yung mga kanal, yung mga kanal, yung mga naiipon ng mga barangay tubig-tubig dyan. kapitan. Kung nakikinig ka man, palagay ko, this is right down your alley. Oo. Di ba? Sa inyo po ang na to. Okay? Pag nagkaroon ng outbreak dyan sa barangay mo, ikaw. Ikaw dapat ang sisihin dyan. Ikaw rin na mahihirapan. Oo, kawawa ka. Central Luzon, Calabar Zone, Metro Manila. Okay, yan po ang nakakatakot dyan Di ba walang pinipili yan? Mapamayaman ka, mapamahirap ka, mapagwapo ka, LGBTQ ka, wala yan pinipili. Kasi kinakagat lahat yan. Mapampari ka, katoliko ka, kung born again ka, whatever, wala pong pinipili yan. Lahat tayo. Ha? Lahat tayo dapat maglinis. Maglinis. Ngayon, saan naman kami kukuha ng panlinis? Ayun na nga, meron kayong budget. Meron ba? Unang-una, Meron. unang-una, kung ikaw ay Baka kailangan ng ayuda dyan, pare. kung ikaw ay kung ikaw mayroong kung ikaw nakatira sa isang bahay o maski na nasa meron kang panlinis, definite 'yon. Dapat. Oh, kung wala kang panlinis, useless ka dyan. hindi ka. Mabuti pang umalis ka na. Hindi, Hindi, baka naman ng tubig na naiimbak, Kaya, hindi, baka naman may darating na ayuda. ayuda pa. Naibigay na. Sa naibigay na ba? Naibigay na, ayuda na yan. Tapos na, my Tapos God. na yan. Huwag na kayo maghintay. Naibigay na yan. Naibigay na. Baka raw may darating pa
Tapos sa mga eskwela nga pala, by the way, kasi may pasok pa eh. Iyan din, ha? Baka sa mga eskwela. Mga principals. Oh. Nako po. Oo, sa Diyan eskwelahan, maraming. oo. Punta din sa eskwelahan, no? Hindi ka nga naano sa bahay nyo, pero pagdating mo Doon sa pa eskwela, dadali. ayan. Ako nadali ako diyan Mga sa bata natin, diyan sa Soler eh. Alam ba? Mm. Ang suspicion ko doon ako sa Soler kasi maraming mga estero diyan, di ba? Palagay ko doon ako nadali ng mosquito may dengue. Okay. Kasi nag-construct ako noon eh. Ayan. Araw-araw ako nandun eh. Doon naman sa neighborhood namin, wala nagkaroon. Ako lang. So, ibig sabihin, no, nakuha ko yun doon sa paglabas-labas ko dyan. Oo. Kaya kailangan lang, medyo mapag-ano tayo. Oo. Mapag-ayos. Oo. Sa Tsaka linisin kapaligiran mo. natin. Mga kapaligiran natin, ayusin. Okay. Tapos, yung pa rin vaccination, paring Conrad. Grabe hanggang ngayon. wala Ayusin pa na natin approval. yan, paring Joel. Akala ko ba nakapili na tayo ng vaccine na ano? Hindi, yung Qdeng, Ayaw nilang yung Qdeng, Ayaw nilang palabasin. Takeda kasi, kalaban na Sanofi. So, ayaw palabasin. Sinasabi nila, may phobia raw, natakot daw ang Pilipino. Hindi po kami totoo. natakot. Hindi totoo yun. Yun nga may mga pera sa amin. Pumupunta nga ng abroad eh. At doon nagpapa-iniksyon. Dahil takot din sila sa dengue. Pare Siyempre. mamamatay ka. Siyempre. Kahit ba dami-dami mong pera eh. Pag tinamaan ka niyan. At mahina ang iyong resistensya. Yun pa nga pala. Hindi po pwedeng... Apat po na strains. Malakas ang katawan mo. Malakas, medyo. Hindi pwede. Well, apat ang iba-ibang klaseng virus ng dengue na known. Okay? Meron po dyan deadly. Meron dyan sa mga strain ng virus na yan, hindi masyadong... hindi ka masyadong mamamatay. Maapektuhan ka lang. Yung isa, talaga, sobrang patay ka. Choices mo, okay. Yung isa, medyo hindi ka masyadong mamamatay. Yung iba, lang, kurot lang. Parang Kinurot ganon. lang. Oo. Nakakatakot pa din. Hindi mo alam. Oo. Malala mo, itong mosquito na to, hindi naman to. Hindi naman namimili. Oo. At saka depende nga sa sitwasyon mo eh. Kung ikaw palalasing, di mayayari ka. Yung resistensya mo mababa. Di ba? Talaga pong concerned si Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Talaga pong concerned siya sa ating kapakanan. Baka daw tumaas ang presyo ng isda. So, ang kanya pong naging solusyon. Importation. Pati isa, Bakit nahulaan mo? Hindi na kailangan hulaan yun. Galing mo naman. Go to. May solusyon na siya. Tapos na. 25,000 metric Metric tons po ng frozen fish. Yan. Yeah. Anong klase muna? Yan ang importante ngayon. Anong klaseng isda yan? Hindi niya Kasi baka hindi halibut- niya na sinabi. baka halibut, salmon Kasi at- nabanata na siya noon eh. Baka salmon, halibut, mga sibas. Ito, Alaskan pollock, Naku. Barramundi bluefin tuna, Naku. Kapelin, Chilean sea bass, yan, sila yung sibas. Gindara, lobster, Isda ng mayayaman. hoki, hamachi, halibut, Nako. Patay. flounder, Patay. Ayan. Patay. eel, black cod, Naku. pang mamayayaman ata tadubosa. Kasama din po ang oyster, Naku. red snapper, salmon, scallops. Naku, pare. Pangmayaman Ay. niya at baka request naman to ng mga kaibigan niya. Pang-restaurant. Ng kaibigan niya. Hindi rin pang-processing yan eh. Bawat Diretso. accredited importer daw po. May accreditation pa na to. Sino ba nagpapaano nito? Bureau of Aquatic BIFAR. BIFAR, Fisheries and Aquatic Resources. Ayun. Yan po mga importer, kailangan magpa-accredit yan. At magkakaroon sila ata bawat initially. Nasa 28 metric tons. Each. Kalokohan niya. Tapos po, yung matitira ay first come, first serve. Ayun na. Ando na. Unahan. Paano mo masasabi sino na una? Number 1. Number one, ano? Ilan ang accredited? Ayan. Baka 5 lang yan eh.
So the rest, unahan na. The rest, hawak na yun. Eh di magpa-accredit muna. Hindi, Mahal, accreditation- mahal ba yun? Mahal? Yung accreditation process niya, baka abutin ka na isang buwan. Tapos na. Tapos na yung wala ka ng quota. Wala ka ng quota. Ay, nako. Eh, paano itong yung first come, first serve? Saan kayo Pa- Kasi, First come, first serve. Di mo ba yun? ito ha, First come, first serve? sa dami ng sinabi dyan klase ng Isda. import. Oo. Ito, ang scallops nyo, 28 tons lang yan. Ito, oysters, 28. Actually, ito yung mas malaki. mas mahal to eh. Oo. Ito, Sabi po, within 7 days daw, kapag naka-comply ka, qualified ka na mag-import. Ay, 7 days ha. Eh, yung mga paborito niya lang ang makaka-comply niya. Kasi may advance info na yan eh. complied na ako, boss. Ano yung comply? Inside Ano yun? the, sila, Ito na ako eh. Eh, meron ka na? I've been, Ang bilis mo naman. I've been importing for the last 20 years. I have a record of importation. Ang problema po, ano ang paraan para itong mga importation na to? Eh, hindi naman kalabanin yung mga kawawang mga fishermen. natin. Meron bang mangingisda. Pare, meron bang nakalagay may doon sa ruling pa memo na ni pwede na Dar Jr.? Kawawa naman mga mangingisda natin. unang-una, Ano? yung mga nandiyan na listahan, hindi yan, Hindi yan hinuhuli pare, ng mga gisda natin. hindi pupunta yan sa mga public market. Pero hindi, ganito yung sitwasyon nila. Hindi ba pare. abot dun yan? Hindi Yung, na yung, abot sa yung pera kasi, halimbawa, 1,000 pamalengke. Oo. Pa 500 halimbawa gusto mong seafood. 'Di ba? 5,000 may limit yung budget mo. Ikaw local ka. Eto si Jonat social import. So 500 bibiling ko dito, wala ka na. Maski hindi kayo magkalaban, yung budget ko Tapos napunta na. napunta na na niya, doon oo. sa importer. Yun po yung punto ng mga local fishing groups. Okay? Limited naman ang budget ng Pilipino tapos bibigyan mo ng 25,000 metric tons na ganyan. Eh sa kanila na lang mapupunta yung budget na yon. Hindi na sa mga local. Okay? So wala pong nakasaad do sa bagong memorandum ng magiting na Agriculture Secretary Parang hindi kung na. paano naman yung mga local fishermen. Okay? Ay, hindi, ano yan? Ang gagawin dyan, sigurado na, yung 28,000 etc. na yan, Okay. hindi yan pupunta sa sa tingin ko lang. Saan? Kung may pupunta man sa public markets, yan yung mga pira-pira sa Malamang restaurants. malamang restaurant. Restaurant siya, hindi sa palengke. Hindi sa palengke. So pinapaboran niya yung mga Hindi rin processors yan. Kasi ano yan eh. Ba't hindi to pare? Matindi. Kapag na-issuehan ka ng permit, valid yun for 45 days. At saka antindi ng ano mo. Isa't kalahating buwan. Pwede ka mag... Yung mga iba dyan, naka-preposition na yan. Naka-preposition na. Meron ng mga orders. Kaya parang bita yan eh. Pagbigay mo ng listahan ng mga 28,000, yung listahan na yun, Okay. meron na yun. Ngayon, yun daw pag nag-import ka, pare, sinwerte ka, accredited ka. Oo. Si Paren Joel, sinwerte, first come, first serve. Oo. Nabigyan ka. You have 45 days. To Ngayon, bring in. yes. Ngayon, pag nag-import kayo, yung inyong karga, yung inyong shipment, Should be in. kailangan ilalagay nyo yan sa BIFAR accredited cold storage. storage, Ayan. Paano magpa-accredit pa ng cold storage? Sir, meron na kami. Napakadaming racket na nakikita ko dito. Meron na kayo ano? Hindi. Ito ang sasabihin ko siya. Oh. Mag-i-import ka, parang Joel. Okay. Sige. Okay ka. Oo. Meron kang capacity, Oo, etc. oo. etc. Saan mo ilalagay yan? Cold storage. Hindi ka pwede hindi kita bigyan ng IP, ng import permit. Hindi accredited tong cold storage na ito eh. Dito ka pumunta. Hindi ko kakilala yan.
Ayun, lagot ka. Alam ko na. Kakilala ko to. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Oo. Kumbaga, Sir, Yun ang racket dun. Sir, ang layo niyan doon sa pang-anoin ko. O sige, di, wala ka. Wala ka import Wala permit. ka Di import ka, permit. paano ka? Idadali mo sa kali. may violation ka. Ay, hindi ka pwede. Violation ka na, violation. hindi ka makakatinda. Di- Pero ito pinakamatindi. Sabi ng DA, kaya daw nila ginawa yan 25,000 metric tons. Kasi sinabi ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Yan daw ang nag-impose niyang importation na sili. So hindi si Dar Jr. Hindi, sino yun? Sino-sino kayo dyan? Sino ba yung council? Kami. Sir, niyo ay! Ano ko naman? Pambihira. Chairman. Sino Sino ang chairman? Yan. So, sinisisi niya rin yung sarili niya. Oo. Wala bang conflict of interest clause dito na nakikitang Umaangal nga, pare. Ang mga magsasaka. Ang mga fishermen. dapat nung in-appoint pa lang Maraming yan, grupo yun na yung conflict of umaangal. interest oh. There is no such thing as a conflict of interest if you're talking about food security. Na. Galing. We have to take care of the needs of our people Okay. as soon as practicable. Ang nagsasalita po ngayon, pambansang lakas ng kilusan. Pamalakaya. Pamalakaya. Tawag niyan, Pamalakaya. pamalakaya. Yan yung mga local fisher folks. Eh. Hirap na hirap daw po ang fishing Industry. sector. Oo. Ngayon, dadagdagan mo pa ng ganyan. Okay. Huwag ko kayo mag-alala. Meron na tayong importation at magkakaroon na rin tayo ng abundant na Huli. Huli. Alam nyo kung bakit? Papasok na ho dyan yung commercial fishers. Eh. Oo. Municipal waters. Based dun sa Based sa ruling ng Supreme Ganito Court. problema, pare. Pwede Kayo. namang isda yung malalaking merchant ships. Hindi, mas lalong ng naloko yan. China. At saka mga Mas naloko yan. Pagbibig kayo ang dadalhin nyo yung mga banyera sa cold storage. Yan ang trabaho nyo ngayon. We are going to transport. nasa logistics, Logistics na kayo. na kayo. Nasa service na kayo. Service, Huwag na kayong pumasok We have dito sa leapfrogged into services. Oo, Ayan. we have leapfrog. Hindi, ano naman daw ang sabi dito, si Secretary Kiko, can do anything kasi we're under food security Yun na nga, emergency. sinasabi ko na sa inyo. Sinasabi mo na nga naman yan. Okay. Ang problema sa yung pinsa ko, nakakabili sila sa Batangas. Nandun siya, nagstay na siya doon from Metro Manila, napunta siya doon sa Batangas na fishing village. Nakakabili sila less than 100. 50 pesos nga per kilo na isda. Oo nga. Okay? Okay. So yun yung mga kinikita ng fishermen. Maliit lang. Oo. Ang pagdating sa palengke niya, 300, 350, 400, ganyan na yan. Ganun pa din ang problema sa fishing. Parang rice. Kapareho na rice. Yes. Nado sa gitna. Yan ang katakot-takot. Ba't hindi natin mapag-aralan yan? At makakuha natin. Ang dahilan nila, kaya mataas ang presyo ng isda sa palengke, lack of supply. Kaya kailangan mag-import. Pinag-aralan ba natin na totoong yan nga ba ang dahilan? Yung lack of supply? Hindi, sabi nga Hindi, na, Bakit yung pisa ko, nandun si Benny Victorio. Napag-aralan na. Nandun sa Batangas, nakakabili ng 50 pesos per Benny, kilo. huwag kang mag-alala. Ano? Aayusin namin yung cold chain. yan ang ano dyan eh. Yan yung malaking problema kasi yun eh. Ayusin. Okay ka Ayusin. dyan. Okay ka dyan. Nasa Batangas Okay. ka. Fresh cuts, okay yan. Paano yung dadalhin mo sa palengke? Kaya, relax ka lang, Benny. In the next so many years, we will have a cold chain network. Na? Dadaling sa palengke. How to. many years? So many years. So many years. Because that has been our problem since way back. Magmula Panahon ni Marcos, ni Tangko, magmula ng ang tinanggal daming tinayong cold cold storage. storage. Nawala. Okay, bawat port, meron. Nung panahon na ni Cory, hinahanap ko yan eh. Asan na yung mga nawala. Kasi nag-cover ako ng agriculture. Asan na yung mga Cold storage. Na-privatize. Ayan.
Na-privatize yan, pare. Sarap ng buhay ng mga nakakuha noon. Meron kang noon, meron kang designated na fish ports kagaya sa Dalahican, sa Lucena, yung mga ganong designated yan na fish ports. Designated na. Ibig sabihin, doon mismo may complex yun. Kompleto sila, cold storage, etc. Instead sabi ni Paring Conrad, nawala yung Nawala. hindi in-expand. Alam naman natin kung nasaan yung mga fishing grounds. Alam naman natin yun. Oo, sa malalakas sa mga fishing. Oo. May mga fish ports tayo all Meron, may over the fish ports country. Ang Pinoy, fish eater tayo. Yes. Wala, for lack of choice, kaya tayo nagbababoy. Ngayon, napakamahal din ng baboy. Mahal ng baboy. Hindi na lang tayo kakain. Kaya, mag-i-importation din dyan, sabi ni ano. Sabi ni Paring Marlene, hindi. Hindi, Ni Kiko. Hindi, nagdagdag na nga Nagdagdag. Sabi po ni Most Traveled, Environment Secretary Tono Yulo Loizaga, tungkol dyan sa reclamation sa Manila Bay. Ang mga developers daw po kailangan i-disclose ang mga detalye ng kanilang water and power sources as well as waste management strategies. So this secretary, si Most Traveled po, dependent dun sa mga developers para magawa niya yung kanyang trabaho. Kailangan, ikaw, developer ka, Joel Laksamana, i-disclose mo sa akin. Kung saan mo gagawin yun. Bakit hindi mo alam? Ibig sabihin, nung nag-submit po ng plano yan, walang ganyan. Hindi nyo alam. You have to disclose. Okay. Kasi committed daw ang PRA, committed daw po to address the environmental impact of the reclamation. Yan. So, committed ka, hinihingi mo yung mga information from the developers. Kung bulahin ka niyan. Wala siyang independent study mismo. Nagkaroon na ng... Oh, yes. Are There you is sure? a panel of experts. Nung panahon ni ano yan? Nung panahon... Si Matu. Nung panahon ni si Mati yan. Dito, and she is relying on that study. Ang sinabi ni BBM, parang hindi konkursonada yung nakadikit. Oh. Ang gusto lang po ni BBM, ihiwalay. And therefore, the studies are still valid. Tama ba yung aking logic? Di ba? Na-study na po yan, na-kompleto na yan, nagkaroon ng approval. Ang ayaw lang ni BBM, Wag niyo idikit. dinikit eh. Huwag niyo idikit. Nasobrahan niyo. Tanggalin niyo yung ano. Bakit ngayon pinag-uusapan na naman itong mga technicals? Kailangan daw i-disclose ng... siguro walang ginagawa to. Di ba nag-launch sila ng full assessment o Oo nga. 2023 pa? Sinabi na na... Oo eh. Hindi, ang ano na yan dyan, dalawa lang ang ano dyan, pwede ngayon at this point. Yung mga nakapag-umpisa na, SM at saka yung Pasay City Harbor. Yung dalawang yun. Ngayon committed daw eh. Ang sinasabi ni Most Travel, yung reclamation will harm the livelihood of fisher folks. Ayun. Meron pa ba isda doon sa... maliho ata yung mga... Kausapin nyo si Dar Jr. para magkaintindihan kayo kung saan nanggagaling ang isda natin. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIC. G882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Nandiyan na ba yung Nako, yung maraming salamat, Chin-chin. Andito na po. Nakita namin doon sa kwarto. Di na ako makahinga, pare. Oo. Nandun na? Nakita mo na? Nakita ko. Oo. Punong-puno. Yung mesa, punong-puno. Ayun. May message tayo from PCSO. Thank you very much, Chin-chin. Mga kaibigan, alam niyo po ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal.
Dahil sa PCSO, bawat kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Yan. Tataya kayo. Tataya kayo kung hindi kayo mananalo at hindi kayo makakagawa ng kawang gawa. At saka hindi kayo makakabili ng gold. Oo. Gold. Gold. Kahit ano May sabihin gold nyo. na yan, pare. Ah? May gold reserves. And then, sabi po ni dating President Rodrigo Duterte, hindi junior to, no? Hindi. Rodrigo Roa. Rodrigo Duterte. Roa Duterte. Ay, si Marcos daw po nagbenta ng gold. Okay? Yan po yung sinabi niya ata sa Cebu. Kaya Dun sa rally. Tama ba yun? Kaya Yung sabi ko? humihina Sa rally. Philippine peso. Doon sa Okay. rally. Anong humihina Philippine peso? Sabi niya, Dahil nga sa kaya nga pagbebenta. nagbenta daw ng gold. Oo, ng gold. Wala pong malayong malayo Malayo- sa Gusto daw katotohanan. niya ng transparency. Ayan. Malayo. Pinaliwanag na po ng BSP yan. Yan, oo. Oo. Every now and then, ang BSP nagbebenta ng gold. Okay? That's a regular. Hindi lang ngayon nangyari yan. Ulitin ko ha. That's a regular thing. Hindi po lang ngayon nangyari yan. Dahil kung hindi magbebenta ng gold ang BSP, yung buong building ng BSP, puro gold na yun. Magmula pa noon. Sa dami na. Sa dami na nakuha na. Ganon. Ang ganito kasi yan pinaliwanag ko na yan pare, bakit kailangan ko pa Hindi, paliwanag? kailangan ipaliwanag mo yan kasi maraming mga Ganito po yung ating Natipik. international reserves. Natipik. It's a mix. mix. Merong gold, may time deposit, may foreign currency, may drawing rights from the IMF, mga ganyan po yan. It's a mix. Yan yung ating international reserve. It's not good, halimbawa, kung yung gold ay dumadami ng gusto at yung mix ay hindi na healthy. Yes. Okay? Kasi yung gold, hindi mo naman, it's not a liquid asset. Asset. Ibig sabihin nun, matagal bago mo siya maging cash. Okay? So, hindi po advisable o the foreign financial or international financial institutions frown upon. Sumisimangot po Yes. sila pag puro gold. Ano ba to? Kaya ba nitong Oo. Yung pong mixture na Oo. yun, yung mix niya yun, may constant yun, mini-maintain. Yes. Pag sumosobra na yung gold, Bebenta ibebenta. mo. Okay? Hindi po ibig sabihin nun, binubulsa ni Marcos. Layo nun layo niyan? Layo niyan. Parang, alam ko, naiintindihan ko. Oo. Si President Duterte. President Duterte, talaga pong nag-uudyok yan. Oo. Yun ang style niya. Style. Alam naman niya yan. Oo. Alam niya naman, nagpresidente siya. Alam niya yung style Alam niya niya. kung paano Alam niya yung gagalaw style na niya. yan. Oo. Nag-uudyok siya. Oo. Rally yun rally. Namimikon ba? Eto naman, isa pang pikon, sumagot si Bersamin. Oo. Paano ba to, pare? Iyan ang klaseng debating nakukuha natin ngayon. Mali. Hindi mo Sabi pwedeng ni Bersamin, i-penalize ng Comelec yung ganyan. sabi ni Bersamin, ano sabi ni Bersamin? Ano daw? Somebody who is prone to lying. Prone to lying. At ano, one man. Tall tale from a man prone to lying. One man fake news factory. One man fake news factory daw. si Mga President ganyan. Duterte. Ikaw, executive secretary, yun ang sagot mo. No? Well, tuloy-tuloy po yung politics Yung mga na yan ganyan, no? Alam naman natin yan okay? Yung halimbawa, yung mga kampo ni Martin, Oo. sabi kay Escudero, ikaw ang ayaw mo Oo. special session ka na, kailangan mag-special session. Sabi ni Escudero, ako? Ako? Ang presidente ang magtatawag ng special Hindi session, ako. hindi Senate. President ako, pero Hindi ng Senate President. President BBM ang magtatawag. Kasi ang dami pa rin hindi naman nakakaintindi dyan sa House na dada ng dada.
O ayaw intindihin. Ayaw hindi. Ganun ba yun? Ganun yun. Sinasadya. Yan na, eleksyon na nga. Yan Sabi ni Escudero, kailangan ng special session. Paano kung tatawagin niya? Walang session. Paano kung tatawagin? Wala namang utos ng presidente. Yun. At ano ngayon, ang presidente ba? Gusto niya yan. Yan. Napakadaming problemang gusto niyang harapin. Sa Senado, 34 priority bills po na hinihingi ng presidente sa Kongreso hindi na-deliver. Ngayon magtatawag ka ng special session para upakan mo si Sara. So ang dami pa rin po. Politika ang dating. Another politics yung bukas. Naku, may mga protest organizers. Bukas. Hindi na ba tayo natigil dyan? Parang Jonat, kausapin mo nga, sabihin mo. Yung mga eskwela Yung mga eskwela. February 25. May mga eskwela kasing nag-declare sila. Kasi bukas po, consider talagang holiday, pero working holiday. Working holiday. In other words, ang makikinabang dyan yung mga nagtatrabaho. Na, Hindi, halimbawa, may backup din ng civil society pa. Ayan. Yung civil society po, ewan ko, hindi ko pa tinetrace ko yan. Nire-research ko yan. Yung civil society, explain. What gave them the right to call themselves civil? Civil society. Hindi ko pa rin napapaliwanag may mga kinausap ako noon. Saan ba galing yung term na civil society? Wala lang, from out of the blue. Wala Ito, pare, pinag-uusapan natin yung gold. Sabi ni Dodi, meron nga sa Amerika sabi ni President Trump daw, dadalhin daw niya yung Treasury Secretary tsaka siya, pupunta sa Fort Knox para ibebenta yung gold. Sa Fort Knox. Kasi binanatan din siya. Binanatan din sila. Si Trump. Talaga? Wala na tayong gold reserves. Anak na kuweteng. Wala na ito. Hindi, ano lang yun, nanguudyok lang. Kailangan ipaliwanag natin sa mamamaya. Kaya gusto natin ng voters education. Para sabihin, wala katuturan niya mga pinagsasasabihin ni dating Presidente Duterte. Dahil part of the management of our international reserves, binibenta po yung gold. Gusto nyo ba na lumaglag? Yan daw ang dahilan bakit bumabagsak yung peso? Malayo po. Ang number one na dahilan, the rest of the world naman talaga, lumakas ang dollar. So mga ibang currencies po, compared to dollar, mahina. Pati nga Europe, yari. Okay, yung sa atin, hindi rin nakakatulong. Yun nangyayari ngayon na too much importation. Malaking problema. Malaking problema yan. Malaking problema yan. Pangatlo, yung oil. Yan. Sa sobrang laki. Lahat ng oil natin, imported. Pag po, ganun ninyo yung mga analysts, dyan yung mga nakikita nila kung bakit humihina ang piso. Okay? Paano palalakasin yung piso? Ang BSP, kasi pag mas maraming piso na nakakalat, kukunin mas yan. talong hihina yung piso. So, ang ginawa po ng BSP ay kinuha yung cash. Yun ang the only defense na pwedeng gawin po. O pwede ba magpakawala ang BSP ng dollar? Sumali sa market para to protect the peso? No. Yayarin yan. No po yan. Kasi free market kailangan. Kapag nag-intervene yung BSP, kung meron lang excessive speculation. Yes. Malinaw ba yun? Pag may Soros operation. Kung may sumusurot dyan. Sumusoros dyan. Nag-speculate, nag-accumulate ng dollar, yayariin ng BSP yan. Sa pilitan, pababagsakin niya yung para burn. Yung speculator Para masunog yung speculator na yon. At ang BSP governor po, ang tanging tao lang sa buong mundo. Ilang billion na tayo? 7 billion. Human beings. Yes. Ang BSP governor lang ang may computer na nakikita ang lahat ng transaksyon ng peso-dollar doon sa kanya opisina. Hindi ako, hindi si Parin Joel, hindi si Bener, hindi. Wala. Hindi yun nando sa Africa o nasa Amerika. Siya lang. Bukod tanging out of 7 billion ang nakakaalam ng bawat transaksyon ng peso-dollar doon sa kanyang computer sa opisina.
Kaya makikita niya kung merong Nag-speculate. nagluloko. Nagluloko. May loko ito. Pag meron loko dyan, bako, titirahin niya yan. Mm. Diyan siya magpapakawala lang ng dollars. Otherwise, the only way to defend the peso to mop up yung tinatawag na liquidity. Liquidity. Ganyan po yan. Oo. So, eto, masalimuot na issue to. To be reduced To political to be harang. reduced to political Harang. ay nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Yun nga sa ako nalulungkot na ako doon yung mga impeachment. Oo. We have come down to that Sa dami-dami na kailangan natin pag-usapan, yan ang ating oh my God. Ako ngayon, tinitira si Amy. Kaya mo lang dinidefend si Sarah kasi may Nakita utang na mo? loob Umabot na sa gano'n. May utang na loob. Di ba? Patay na. Wala na. Ang bababaw na nitong mga... Ang dapat na hindi mababaw, yung sinabi ng... Ang dapat na hindi mababaw, yung sinabi ng COA. Ano yung sinabi ng Commission on Audit. Ano? Itong LTO pala, ang tindi ng mga magiging disallowance Walang yan nito. Ano yun? Saan galing yun? 8.2 billion. Paliwanag mo kung saan yan. Yan, sabi ng COA sa'yo. Within the month. Kailangan daw paliwanag mo. O kaya, meron kayong disallowance. Yes. Nako. Ano yung may German contractor na IT, ang pangalan, Dermalog. So, merong audit po na ginawa. Itong COA, tama ba, parin Jonat? Yes, Commission on Audit. Oo, dyan sa project na Land Transportation Management Systems. At ang kanilang contractor ay yung Dermalog. So, sabi ng COA, hindi sumasagot itong Dermalog sa mga questions ng COA. Ha? Na ilang taon na? 8.2 billion. Pag hindi kayo sumagot, complete disallowance na yan. Patay. Kasi Walang kita si Dermalog. may disbursements may mga disbursements na hindi may paliwanag ni LTO. Ba't yung binabayaran itong mga ito? Ano itong ginagawa ninyo na yan? Kasi meron daw mga feature yung project na hindi naman ginawa nitong si Dermalog. Pero nabayaran. And therefore, Pero nabayaran. Sobra naman yun. Sobrang lakas naman yun. Ang galingin mo, ha? Ang hinihingi raw po, 20 Mbps per line. Ang diniliver nitong si magaling na Dermalog ay 80 lang. Ang laki na natipid niya. Oo. Pero naningil siya doon sa malaki. Sa 200 Mbps. Mbps. 80 lang ang na-deliver. Yes. Hindi, tsaka meron din mga technical failures daw di ba? Sa driver's licensing system, license system. revenue collection, motor vehicle inspection. Ayun! Ayun, Ang motor vehicle inspection, doon pala nadali. nadali. Ito yung Pare, meron truck na at meron naman truck na nakapatay. Ayan. Yan na. Gulong. Inspection. Hindi nyo in-inspection, tapos naningil kayo ng inspection fee. Ng weteng, Dito po, dyan sa Quezon, sa Real, Nako. merong truck ng graba. Yung truck ng graba, main highway. Main highway, nawala ng preno. Nako. Yan. Yung mga pahinante, yung mga workers, nagsitalunan. Naiwan yung driver. Kaya namatay yung driver. Nawalan daw ng preno. Okay. Yung mga helper niya nakatalon. Nung nawalan ng preno, Hinawakan niya. bumaliktad yun. Oo. Bumaliktad yung truck. Yung truck. Yung graba. Yung truck ng graba. Sa akin, baka hindi preno Baka sobrang bigat. Pwede. Pwede. Pwedeng ganon. Pwede. Kasi hindi naman Hindi kakayanin yan ng preno kasi may sinusukat yan Hindi kaya. Yung weight mo, di ba, engineered dyan po Pag yung truck, dinagdagan mo ng dinagdagan, Lagyan mo ng plywood. hindi talaga kakayanin yun.
Okay. Anong ginagawa ng LTO yung mga Well, Mas kaya yun nga na. napaka-criminal ito, may Motor Vehicle Inspection and Registration Service. System. Yes. Yan yun eh. Hindi apparently kasama sa ano dito. na hindi ginawa? Hindi ginawa. O kapos kulang yun. Whatever. Sino ba ang agent ng Dermalog dito? Yan ang dapat natin malaman. Hindi po basta-basta makakakuha yan. Na Pero- kontratang ganyan kalaki, 8 billion. Pero nakasingil. Pero German nakasingil. IT, nakasigil Eh siya. magaling Nakasigil yung siya. agent. Magaling. Super. Super. siya. Super galing. Super galing yon. At saka, yung sinasabi na inspection, hindi nakukuha sa pagtingin sa kalye yan. Oo. Kung pudpud yung gulong o hindi. Isang araw po, meron kasing Transport Institute dyan sa UP. Yes. Isang araw, imbitahin natin yung kanilang pinuno Yes. na mahusay daw. Okay. Ewan ko kung pinakikinggan to ng mga LGU eh. Dapat kasi, ang lahat ng mga transportation, ikonsulta natin dyan sa mga expert. PhD yun, pare yung pinuno niyan. Yang sa UP. One of these days ko, kontakin natin yan. At mabigyan po tayo ng konting kaalaman. Actually, itong sa LTO, sa LTO kung wala pa naman kayong yung nationwide na system ng yung motor vehicle inspection na maayos talaga, Okay. kausapin nyo na yung LGU pati. Why am I saying this? Kasi, alam na mga LGU yung mga Trucks, may mga yung truck mga operators. regular na Oo. pumapasok dyan, etc. Alam nila yun. Ipagsamahin mo yan, LTO operations. Sila na mag-monitor. Kasama. Meron namang mga tapos LTFRB, kasama yan yung tungkol dyan sa mga, kasi yung LTFRB naman, nire-register naman, binibigyan ng prangkisa yung mga operators eh. Isa pang useless yun, LTFRB. Ha? Isa pang useless yan. Ano bang gagawin natin yan? Ha? Yan Yan ang... ngayon po, ang issue, yung pamasahe. another issue. Dinidribble ng LTFRB. Pero whether we like it or not, kailangan po talaga mag-increase ng pamasahe. Oo, Why? wala. Dahil sobrang taas na ng presyo ng langis. Oo. Ang Wala sinasabi ng LTFRB, kasi mag-increase tayo, paano kung bababa yung presyo ng langis? Ay, nako. Up and down. Kasi na yan. magkakaroon ng chain reaction. Ha? Pinag-aaralan daw nila. Kasi, ngayon, sinasabi na, pag tinaas nyo yan, presyo, sabi ng TUCP, kailangan na talagang magtaas Taas yan. ng Sahod. sahod. Legislated wage daw. Yan. Gusto mo ba yun? Diyan ngayon sinasabi natin na kung meron ka na rin lang pagbigay ng additional na benefits, ilagay mo na dun sa makakatulong din sa ibang sektor. Kagaya ng bigas. Imbis na magbigay ka ng 100 peso nagdagdag, magbigay ka na lang ng isang kaban ng bigas every other month or something. Baka mas mabuti yun. Hindi pa inflationary. Hindi pa inflationary. Matutulangan pa yung farmers. Yes. Maganda yan. Yun sana. Wala. May program ba si Dar Jr. dyan? Mag-usap kayo ng kongreso at saka sabihin mo, boss, ito Mas maganda to. sa inyo. Di ba? Para maayos natin ito. Nagtatanim ng gusto ang mga magsasaka kasi sigurado Meron 100% may kita. May kikita. Yeah. Wala na sa kamay ng trader yung kung kailan kikita, kung kikita ba o malulugi ba ang farmers. Diyan mismo sa lugar ninyo. Sigurado na kita eh. Talaga magtatanim ka na. Oo. Pare. Di ba? Ngayon, hindi na mawawala yung argument ng mga Parang 3 points de carry yan eh. Malamang sa pasok eh. Oo eh. Mawawala yung argument ng mga iba na namumuliti ka lang. Dagdagan natin ng 200 pesos ang minimum wage. Mali Alam naman. na natin yun eh. Mali Problema naman na yung tayo. sinasabi. Sa populist decision Na ito raw si bagong DOTR, tinanggal na yung cashless. cashless. Mali po yun. Pinospone niya lang. Okay? Ang argument niya, sinasabi ng mga news na ang position niya anti-poor. Ang sinabi po ni Dizon, yung position na yan anti-poor, yun ang sinasabi nung iba. Kaya gusto niya pag-aralan. Hindi Kaya siya- lang po niya, pinospone to. Hindi siya Hindi siya against nagsabi. dyan. Hindi siya nagsabi. Oh. Okay.
Ang nagsasalita po ano to, merong transport group na sinasabi anti-poor. So ang sinabi ni Dizon, yan ang sinasabi nila, anti-poor. So titingnan natin. Okay? In the meantime, suspend muna yan. Oo, tingnan natin, pag-aralan natin. Pero talaga naman dapat, pare. Cashless na. Cashless alam nyo ba, kapag dati, lahat naman tayo dumadaan ng expressway, kapag nung wala yung RFID system, ang lintik ang traffic Yung dyan. traffic dyan. Alam mo ba? Hindi masunod Di ba, yung lahat time naman- in motion nila. Lahat na- naman tayo dyan, nagpunta na sa mga ibang ibang bansa. bansa, oo. Ang ginagawa di ba doon, pagpasok mo at halimbawa wala kang, hindi ka nakano, binabato mo eh. Oo. Yung Binabato pera, mo eh. hindi Di ba? na, honesty system. Honesty system. Sige, ito na. Lakad. Para lang matigil yung block. Di ba? Kasi nagiging ano po yan, bottleneck. Oo. Pagdating sa toll booth, bottleneck, haba ng pila. Ba't hindi ba Oras ang bibilangin mo. hindi ba natin pwedeng gawin yon? Wala ka, O kaya meron ka, dire-diretso ka na. Oo. Sa March 15 po kasi, implement na dapat yan. So, simple lang ang gagawin yan. Kung ako kay Secretary, I will call the toll operators. Okay, magkaroon tayo ng campaign, ilang buwan, educate, tapos campaign na makabitan sila Nang maayos. ng maayos. Kaya kasi ako, I suspect, meron mga nag-oppose dito dahil tinatamad magpakabit. Ano yung argument na it's anti-poor? Hindi ko maintindihan yun eh. Gara yun. Ang gumagamit po ng expressway, hindi naman mahihirap eh. Puro di kotse nga yan eh. Ibig mo sabihin, pag may kotse ka, mahirap ka. Kailan ka nagmahirap kung may kotse ka? Ngayon, yung mga truck, operator ang may problema nun. Kung Oo. driver lang daw siya, hindi may-ari nung ano. Yung may-ari ang ayusin mo. Hindi yung driver. Huwag mo papagalitan yung Yung driver. ganyang argument, parang yung si Marcos na nagbenta ng gold eh. Malayo, walang kinalaman eh. Malayo sa bituka eh. Parang yung West Philippine Sea. Oh. Napakalayo sa bituka eh. Yung anti-poor daw. Ito, Nako. tama yon. Kausapin ko yung, total, sila naman kumikita rin lahat. Mag-educate kayo, information. Ano ba ng 1 month? Tuloy-tuloy. Pati yung mga nandyan, ito na, work out. Total, ang dami naman billboard dyan sa expressways. Oo. Baka ang ano ko lang kasi, ang kuwang ko dito, yung anti-poor element nito, napakalalaki ng penalty. Yes, pwedeng yun. Pwedeng ganun. Pero ganito po ang iniisip namin dyan eh. Sa bawat reglamento, pag walang penalty, babaliwala yan. Kung napakagaang ng penalty, hindi po papansinin yan. Yun yung argument nun. Kung ayaw mo ma-penalize, di sumunod ka sa reglamento. Yan naman sa ikabubuti ng marami. Saka, kung ayaw mong ayaw mo may penalize, ayaw mo magbayad ng penalty at lahat, doon ka duman sa service road. Right. Huwag ka duman dyan. Traffic po dyan eh. Ayaw mo eh. Ayaw mong dumaan. Ayaw mong dumaan na maayos dito. May karapatan po akong dumaan ng expressway eh. May karapatan ka, pero magbayad ka. Hindi pwedeng karapatan na walang karapatan lang obligasyon. yan, na walang Na may obligasyon. Hindi pwede yun. Tama rin. 9:30 ng umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, karambola. Sa DWIC 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Yes. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Again, thank you, Chinchin at Doktora, sa Yes. inyong kabaitan.
Bakit na naman? Grabe. Grabe. Kayo naman, Chinchin. Ano na naman kasalanan ko? May maintenance. Bakit niyo mamaya, ako kailangan- bubusugin? Oo. Sobro naman yan. Oo. Uy, by the way, may nabasa lang ako ito. May connection din naman sa atin. Di ba tayo food security and all that. May problema tayo dahil sa tumataas ang presyo lalo ng pagkain. At Okay. Sa Thailand, may problema rin yung mga Thai rice farmers ngayon galit na galit sa gobyerno dahil Bakit? sa kanila kasi bumababa ang tumataas ang cultivation costs yung pagtatanim at nagmamahal yung parang sa atin inputs dahil ng para magtanim at harvest ng bigas sila number 2 exporter sila, di ba? Now a big dito biniblame nila climate change pero also because sa global picture yung India nagtitinda na uli ng bigas. Nag-export na Meanwhile, ulit. yung mga dating tayo nag-i-import pa rin tayo sa kanila pero yung mga ilang big importers gaya Indonesia hindi na bumibili ng gaano ng bigas nila. So, From? sa Thailand. India? Sa Thailand. Sa Thailand. So anong ngayon sa nireklamo Thailand, nila? May politics doon dahil doon is heavily subsidized sila doon, di ba? Oo, ang Kaya agriculture nga nila. iba ang suliran nila. Anong basa mo doon sa iba ang kanilang Ano ba pinaglalaban asa nila? Sa, rainfall. Ano pinaglalaban ng mga... Sino ba Dapat daw yung gobyerno do much more para sa kanila. Heavily subsidized Ang na dami nang ang Gustong ginagawa. magmarcha sa kalye ng mga magsasaka doon. Oh, putya. Iba rin, Kawawa. Di, kung Heavily subsidized kung yung na mga farmers sa Thailand, nagkakaganon pa. Ano pa kaya? Mas lalo pa siguro tayo rito. Kasi yung gobyerno nila, grabe nga kung makasubsidize ng kanilang production at buying. May politics din yan kasi Oo. nakabalik sina Watt Okay. So, yung kasama yan. partido So, ng kasama India, yun. kasama yun. Kasama yung kasama tinitira yung gobyerno. Oh, yes, Kulang right. yung ginagawa nyo para sa amin. Yeah. Ito po, maangal din ang mga nagtatanim ng kamatis. Oo, Kasi may nagbagsak daw ng presyo ng farm gate. Oo. 8 pesos na lang. Kasi peak ang harvest. Ngayon. Yan ang problema sa wala tayong cold storage. Cold storage saka processing. Yan yung... Hindi, processing. Para Mababanggit. dapat malapit dun sa lugar natin. Meron naman sa Ilocos ano ba ang may processing? Iisa lang ang tomato paste. Nasa Ilocos. Nasa Ilocos. Oh, Yung iba, di lahat dalhin doon. Hindi pwede. Sobra naman. Hindi ba, hindi pwede? mabubulok ang tawid. Hindi pwede, hindi pwede. Oo. Dapat, 8 pesos na lang po ngayon umaangal ang mga tomato farmers. Yan ang sinabi ni Sinag Director Kainglet. Ang mga consumers hindi raw magrereklamo dahil okay naman ang retail price. Dati kasi last week umabot ng 360 yan per kilo. Bumagsak na raw ngayon. Ang kinawawa naman ang farmers, Yung farm 8 gate. pesos per kilo. Sa merkado po, nasa 35 to 70 pesos per kilo. Depende kung saan ka nado. Kung medyo sa social ka, oo. ayan, 70. Kung medyo doon ka sa yung medyo ano tawag dito? Yung palengke, hindi naman palengke. Talip pa ba? Talip! Kung nando ka, baka 35 lang. Oo. Baka daw mag-impose ng tuloy. Maximum. Ayan! Yan. Patay ka. Sige kayo. MSRP namin kayo. Walang bukang bibig tong DA, kundi yung MSRP. Pare. Wala ba tayo ibang ano? Pero gaya na, sino Wala. dapat ang magpapatayo nitong mga cold storage o yung at processing facilities? Kailangan Kung nga, sakali, may kung programa ang gobyerno Diba? to encourage the private sakali. To sector. encourage para... Ang ginawa nila, sila mismo humingi ng budget at sila magtatayo. O hindi ba napakalaking kalokohan? No? Kakayanin mo ba ang lahat ng cold storage requirement? At saka isa pang Ang kailangan programa to encourage the private sector to participate. To participate. Saka matagal sana nakaset up lahat yan kasi alam mo naman itong season na ito ang dapat na i-plant. Aha. Itong season nito ganito. At alam mo na yon. May mga areas, alam mo dalhin ko nga dito yung minsan. Yung
yung anak ng ni Chairman. Oo. Good morning, Chairman Marlene Barwayak. Yung anak niya, napakagaling na management engineering, etc., physics, basta siya magaling siya. Gumawa siya ng production map, agricultural production Okay, mapping. okay. Ganda nun, ah. Mapping. Oh, May ganda app, nun. may app siya. Oo. Gusto daw niya nga ipakita sa atin eh. Very useful yun. Oo, kasi sabi niya, itong based on his studies based on his studies. Ito pwede dito talaga mag-concentrate ka dito sa coconut. Coconut ito. Workoutin mo na ito na dapat na gawin. Ito naman, rice production, ito yan. Dito. Ito naman yung mga fresh vegetables and fruits. at fruits. Ito yan. Kung fresh and vegetable and fruits, halimbawa yan, kamatis, ito dapat ilagay mo dito sa kamatisan na ito. Oo. Hindi ka pwede magtanim ng kamatis sa loamy soil. Hindi, wala yan. Oo, hindi pwede. Hindi pwede yan. Dito ka. O sa mineralized soil. Wala Hindi yun. pwede. Kahit Maski na Maganda yung mapping. And then, maski buko, hindi wala tuturo. din. pwede mong ibuhos yung resources or infrastructure Doon nga, accordingly. alam mo yan, ang ginawa niya, kinuha niya lahat yung mga studies from way back. And yung original na key production areas na sinasabi natin from way back pa, ginawa niyang app. Tapos ito So makikita mo doon sa app kung anong bagay, dito sa lugar mo. Sa lugar mo. Ganon. O kung yung private sector nakita niya, dito maraming kamatis, Yan. diyan ako magtatayo ng warehouse. Kailangan ng kamatis processing, dyan. Processing Sakali, lahat, oo. etc. na. Oo. Yan ang maganda. Kung Meron siya parang related to sa land use, Parang land use act. Para kamag-anak Oo, oo. Hindi ba kamag-anak? Tanggalin mo yung parang. Talagang Kasi paano kung sabi, dito dapat sa lupa niya, hindi, sorry, dyan na magtatayo ng township. Ang, Patay na. Si Villar. Yung Si mga Villar. maigling Amerikana, dito kayo magtatayo. Hindi yan pwede. nga. Yan ang pwede ngayon, Yan ang ni problema Presidente. Up. Teka muna, wala pa tayong land use block, meron akong app. Alam ko kung saan yung mga yan. Huwag kayong, local government, huwag kayong magpapasa ng ordinance na conversion. Iko-convert nyo to. Oo. Hindi pwede yan. Kasi production area to. Mauubusan tayo ng Oo. pechay. Halimbawa, ganyan. May key production area. So, hindi na kailangan ng land use policy. Hindi, kailangan pa rin. Kasi Kailangan pa you have rin. to institutionalize that eh. Yun, maging batas no? Maging batas. Kung wala na siya. Tama. Hindi. Wala na yan. Bakit hindi ibigay yan kay Dar Jr.? Baka sakaling I will ask him. i-guess nga natin yan. Tapos susunod po, i-guess din namin yung Transport Institute Yes. sa UP. Yan. I-guess Yan natin yan. yan yung mga tao nag-iisip eh. Yan ang masarap na ibigay namin sa inyo para kayo magkaroon ng kaalaman. At saka ito rin, ang sasuggest ko nga, total ang pinag-uusapan natin on a regular basis, food security, agriculture. Ito, debatihin ninyo itong taon to. Sige, sabihin nyo, sabihin nyo sa kanya na hindi po pwede yung ginagawa mo. Hindi, ito na nga eh. Ayan na nga eh. Sige nga, ikaw senatorial candidate ka? Sige. Hindi. Ikaw naman. Mga senatorial candidates, pag nakaupo na sila, tsaka sila mag-aaral. Ayun. Ano pag-aaralan? Tsaka nila pag-aaralan. Tapos, open naman daw sila sa Suggestions. Thank you. Lalo na yan si Willie Revillame. Baka magkaroon ng pa-contest sa Senado. Pag Bigyan nyo kami ng suggestion. Ayan. Yun ang contest. Bigyan nyo ng Suggestion. jacket yan. Ito, parang Jonat, BOC Commissioner Bienvenido Rubio. Meron ng bagong paraan para daw ma-meet yung 1 trillion target ng koleksyon ng customs. Gusto mo malaman ano yun? Ano? Yan. Voluntary payment. Thank you. Boss, kaya nga po nag-i-smuggle niya, ayaw magbayad eh. Tapos hihingin nyo ngayon ng voluntary payment. Ay, para kang ano to? Dreamland. Para kausap mo yung pader. Wala kayong makakasahang sagot dyan, boss. Yan daw po ang bago nilang Sistema. Sistema.
Yeah, yun daw pong mga bumili ng mga mamahaling kotse, Ferrari, Porsche, McLaren, imported luxury cars. Tinananawagan ang Bureau of Customs voluntary payment daw po. Ay, nako, hindi po magpo-volunteer niya, hulihin niyo, boss. Nandun daw sa batasan, ang dami. Sabi nila Pinky Web, nandun nakaparada yung mga mamahaling kotse. Doon kayo magpunta, malalaman nyo kung sino mga hindi nagbabayad. Meron na naman ni-rate kamakailan sa Taguig. 900 million. Bakit ang dami nag-i-import ng mga super luxury cars? May market ba talaga dito yan? Para idaan sa busway na walang plaka. Yan. Ganun ba yun? Hindi. Look, ibang Hindi nga, may thrill market kapag- ba talaga rito ang ibang super thrill luxury? Kapag ikaw ay naka-Ferrari o Maserati, bro. Wala ka naman madadaanan dito mabilis Ay, Saan ka hindi. magpapabilis? Sky- ano, Hindi, Skyway. ang ano dyan, meron Sunday Club. Bragging Ah, rights. Sunday Sunday Club, pare. Sunday Club. Saglit lang ang Pare. takbo mo nun, then magkakape na kayo Oo, sa magkape ka. Tagaytay. Sino naman mga siraulong bibili niya kundi congressman? Hindi naman. Hindi, Hindi. hindi naman. Hindi naman. Senador din. Oh, senador. Pareho. Saka yung mga ano na, di ba? Swerte pa kayo pag sa labas kayo pumunta, makatapat nyo yung mga truck na nawawalan ng preno. Yan, Oo, yan. yan. Delikado kayo. Delikado ka dun. Identified na nila yung mga merong Superman, Parilaki area. Meron daw po magkakatastasan sa Bureau of Customs dahil yung mga nahuling fake cigarettes binenta. Ayun. Pusa. Galing. Heads will roll, pare, sabi. Anong heads with roll? Dahil nahuli nila. Nahuli nila eh. Kunwari lang yun. Anong ba? heads with roll? Heads will roll daw, sabi niya. Ang NBI po ang nagbuko. Meron kumita sa Bureau of Customs. Okay? Binuko ng NBI. Binuko ng NBI. So, nag-react ang customs, sabi nila, heads will roll. Tapos yung, voluntary payment na nga lang. Kasi, yan po mga sigarilyo na yan, nahuli, 270 million pesos worth Fake cigarette. fake cigarettes, nahuli nung, makalawal, hindi, last week lang. Oo. Aba, nawala, naibenta raw. Heads will roll. Heads will roll. Huwag puntang mo doon, sabi niya, wala na ho dito yan, nag-resign na eh. Heads will roll. Ganyan yung ginagawa palagi ng mga yan. O, sige, ikaw ang nagdala, magre-resign na ako. Ang problema, yung mga smuggle po, dapat nasunog na yan, na-destroy na. Ba't hindi na-destroy? Para ito na ata ang bagong drugs ngayon. Sigarilyong Sigarilyong fake. Dumadami yan. Dumadami ba? Kaya po hindi tumataas yung collection ng BIR sa tawag nito, sa yung sin taxes. Pati ba nga vape eh. Pati vape. May problema na rin tayo dyan sa mga vape na yan. By the way, nag-ultimatum daw ng 15 days na yung mga luxury cars, Magbayad kayo. Voluntary. Pag hindi kayo nagbayad, yari kayo dyan. Paano mayayari? Pag hindi kayo nagbayad, i-extend namin ulit yan ng 15 days, ha? Lagot kayo. Lagot kayo. Patay kayo. Patay. Oo. Seryoso. Gusto nyo, i-extend namin ulit yan? Baka magka-problema na kayo dyan. Ngayon, yung po mga nagtatanong, yung mga OFW na nawala na tayo sa gray list niya ang Financial Action Task Force. Yung Financial Action Task Force po yan, binuo yan ng mga iba-ibang gobyerno all over the world para magkaroon ng solusyon na ginagamit yung banking system na mga organized crime, terrorism, money laundering. Okay. Ginagamit po. At nagkaroon ng task force na ganyan para matigil yan. At nagkaroon sila ng mga patakaran, rules and regulations. Pag hindi ka sumunod doon, gray list ka. Pag nasa gray list ka,
marami pong hindi pwedeng Yes. transaksyon. At nagkakaroon ng konting financial cost. Yes, ang laki. Tumataas po ang Yung cost rates ng mo. halimbawa remittance. Oo, Okay. yung mga rates mo. Oo, yung mga cross-border payments ang Payments. kakaproblema. Yeah. Number 2, yung ating upgrade ng credit. Nagkakaroon po yan ng epekto. Ang magandang balita, natanggal na tayo sa gray list na yan. At syempre, sabi ng Finance Secretary, Oo. ang tagal nating hinintay nito. Yeah. It will make us an attractive destination for foreign direct investment. Not with all this politics going on. And not with the... Kasi ang worry doon, what will happen kung 1 year, 2 years from now? Nagbago. Because of the political, Parang Kaya merong nag-i-invest, why not? Maski sa local po, merong mga on hold kasi medyo, yung confidence nila hindi solid. Okay. Eto, nakakatulong ito. Itong para sa mga OFW. pagtanggal sa... Oh, malaking bagay yan. Malaking bagay. Malaking bagay yan. Oo. Yan po daw ay nakipagtulungan ng private sector. Kasi maraming requirements din sa banking system na hinihingi. Sila talaga ang dyan, mag-i-implement nun. Okay. Ngayon, may nahuli na ba ang money laundering? Ayun, yun ang kailangan Ayan, malaman. Gusto ko sana may masampulan eh. AMLC. Ha? Sila Uy, gusto ko sana may masampulan dyan eh. Ibig mo sabihin, walang money laundering nangyayari dito sa atin. Sa dami-dami ng illegal gambling. Sa dami-dami ng corruption. Walang gumagawa ng money laundering dyan. Meron nga papasok galing sa China, nagma-money laundering Yes. dito. At ang sabi nila, yun yung Pogo. Okay? Para sa akin, ay yun naman palabas na money laundering, mga Pilipinong napakayayaman, idinadala sa Switzerland. Or Singapore or Netherlands yung kanilang pera. Money laundering din yan. Eh, ba't hindi napipigil yun? Bakit hindi napipigil? Kasi po, parang wala raw tao yung AMLC, no? Wala naman daw silang tauhan. Wala silang mga flying squad. Di abolish na natin yan. Useless pala kayo. Wala pala rin Wala gagawin. pa kayong Hindi, pero ang So sumasahod yung mga executive lang. pero yung ALMC, naman, hindi mo naman kailangan ng physical tao-tao, hindi naman ganun eh. Yan? Pipigilan mo yung pagdala ng bayong-bayong na pera sa Hindi, yun ang reklamo nila. Kulang sila sa tao. Kulang kayo sa expertise. Yun lang ang ibig sabihin. Kasi computer, Or sa sipag Labanan din. yan O sa sa sipag. panahon ngayon eh. Oh. computer IT Hindi, may system na-demanda yan ka. May narinig ka na ba na-demanda for money laundering? Sa tagal-tagal na niya, ilan? 30 years na ba yan? AMLC? Ang tinira lang nila si Binay at si Bobby Ongpin. Corona ba natira nila? Yes, ginanon din nila. Naging political weapon yan Crafted eh. for political Weaponized nga eh. Weaponized sila. Weaponized nga sila eh. Samantalang, di ba, ang sinasabi nila, pag ito, 500,000 or more, ganito yan. Pag foreign exchange, ito naman ang mga requirements mo. Kaya-kaya na rin silipin sa kanilang transactions kasi nagre-report ang mga bangko eh. Every day of the week, may report ang bangko tungkol sa transactions nila. In out yan. At saka na-trace yun. Okay. Solve na po ang traffic. Bakit? Paano mo Na-discover na ng MMDA yung yung formula. Yung formula, yan na. Nagkaroon na po sila ng Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement with the Japan International Cooperation JICA. Agency. Last Friday, nagkaroon pa ng mga maganda seremonyas. Nagkaroon pa ng photo ops and everything. Oo. At nagkaroon sila ng Memorandum of Understanding na pag-aaralan nila yang silang dalawa, technical cooperation. Pag-aaralan yung Pag-aralan nila, yung napag-aralan na mismo ng JICA rin, that was about 15 years ago.
Napag-aralan na ng JICA yan. Nagbigay na nga sila ng... May gagamitin daw na bago ngayon, ITS, Intelligent Transport System. Ibig mo sabihin, nung nagkaroon ng JICA study dati, hindi intelligent transport system yon. Magkakaroon na ng mga detection systems daw to. Nako. Agreement lang. Agreement. Mahal yan. Ito this is Yan ang mahal. ito yung precursor para maglagay na ng mga pagbibili ng mga Camera. Japanese Equipment. Ayun. Yan. Sana kung Japanese sardines, masarap eh. Oh. But that's Oo, pero small comfort. makakalaban ng bango sardinas. Small yun. comfort sa mga nag-aantay kaninang umaga, Lunes na Lunes. Ang dami nag-aantay ng sakay. Traffic, no? Sa yung bang Hanggang bukas po pila-pila. dito sa Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC sa ngalan ni Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Andito na siya. Ito na. Eto na. Masikip na masikip to, pare. Masikip. Sige, Amerikana. Alam nyo na pag masikip eh. Gagawa ng township yan. Sigurado magre-report eh. Pag masikip. Kasama yan sa mga paggawa ng township. Township. Dennis Antenor Jr. ang ating award-winning broadcast journalist sa Ronda, Pilipinas. Karambola